Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Tulad po ng nabanggit, ngayon ay Lunes sa ika-30 linggo sa pangkaraniwang panahon at ating ipinagdiriwang ang pista ng dalawang apostol na naging martir, sina San Simon at San Judas Tadeo. No? Kaya naman ang unang pagbasa po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso, sabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, ang Epeso po ay modern-day Turkey. At yun pa yun ang pangalan ng lugar sa Turkey, Epeso. Yung ibang lugar ay napalitan na. No? Pero ang Epeso, it remains Ephesus. No? Sa Epeso din at matatagpuan ng simbahan kung saan tumigil si Maria ayon sa tradisyon sa kasaysayan. Kaya kahit na predominantly Muslim ang Turkey, may House of Mary sa Epeso. Epeso. Sabi sa Epeso, sabi ni San Pablo sa mga taga-Epeso, hindi na kayo mga dayuhan, hindi na kayo mga taga-ibang bansa. Kayo'y mga kababayan na ng Diyos. Dahil sa mga apostol. Yun ang role ng apostles. They have been the foundation. That's why, because of the apostles, you are not anymore aliens. You're not strangers anymore. You have become children of God. Yun ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. At ang dahilan daw ay dahil sa mga apostol. Dahil sa apostol. Kasi sila ay mga kababayan na ng Diyos, anak na ng Diyos. Totoo nga naman, di na sila iba salita ng Diyos sapagkat yung mga apostol ang nagpahayag ng mabuting balita sa maraming bansa. Di lang sa iba-ibang bansa, umikot sa iba't ibang bansa, lugar, yung mga apostol. Kaya sila yung saligan. Dahil sa kanila, narinig, hindi na bago sa mga tao yung salita ng Diyos. Dahil sa mga apostol. Kaya sabi ni San Pablo, dahil sa mga apostol, hindi na kayo dayuhan. Hindi na kayo taga-ibang bansa. You are not anymore aliens and strangers. Because of the apostles, you have heard the word of God. Yan. Yan ang aral ng unang pagbasa, no? Kaya ang hamon ay para tayo maging apostol din. Dapat lang ipalaganap mabuting balita, hindi paninira, hindi chismis. Dapat yung mabuting balita. Yan, mga taga-simbahan, mga taga-pakinig, mabuting balita, hindi chismis. Yan. Yung iba mahilig mag-chismis, mahilig sumagap ng balita, tapos gagawin ng kwento, mag-i-imagine na. Naging kasanayan na ng tao eh. Kaya, pag ganun po, you will become liars. Oo, kasi you make up stories na out of imagination. Parang you presume, you assume, you concoct. Kaya, sana, balik tayo sa basics. Kung ganun po, instead of becoming children of God, will become aliens, strangers. Kasi hindi na totoo ang pinaparinig mo at narinig mo. You become strangers to the truth. Mahirap po yan, Kaya natin madali lang. Mahirap yun. When you become aliens to the truth, you become strangers to the truth. Mahirap yun. Hindi ka magiging, you will never grow, you will not mature. You will deteriorate as person. Kaya balikan natin. Yung aral sa Epeso. Di na kayo alipin, di na dayuhan. Yan. Di na kayo taga-ibang bansa. Kayo ay anak ng Diyos. Dahil narinig niyo ang totoo. Pag hindi totoo ang pinaparinig at narinig, nanatiling dayuhan sa katotohanan. At ang katotohanan, may ibang pangalan. Pangalan ay Jesus. I am the way, the truth, and the life. Yan.
Pangalawa po, sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipinahayag at pinili ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At sa kanyang mga alagad, pumili ng 12. Pinangalanan sa Ebanghelyo. Bakit 12? Alam naman natin, to represent the 12 tribes of Israel. Yan. 12 tribo ng Israel. At bago pumili si Jesus, nagdasal muna si Jesus. Jesus always pray before making a major decision. Hindi naman niya kailangan magdasal to give us an example and to pray for our decisions. Kaya sa Ebanghelyo, ilang tagpo, si Jesus ay nagdasal bago magpasya before making a decision. Una, para magbigay ng halimbawa na sa buhay natin, in making this major decision, pray. We can never go wrong if we have with us Jesus. We can never go wrong. Pray. Pangalawa, Jesus prayed to pray for our decisions. Hindi niya kailangan magdasal Siya ay Diyos. Hindi niya kailangan magdasal, Diyos Pero nagdasal siya para magbigay ng halimbawa para ipagdasal ang ating pagpapasya. Yan. And whenever we pray for our decisions, hindi lang tayo nagdadasal. Jesus also prays for your decisions. Pag idinudulog natin sa Diyos at bago tayo magpasya, pumili, hindi lang tayo ang nagdadasal. Si Jesus din nagdadasal para sa ating pagpapasya. Tandaan niyo po yan, ha? Mahalaga yan. Alam ko na, no. Learn from Jesus the way, the truth, and the light. At sa paggunita natin sa pista ni San Simon at San Judas Tadeo, tulad nila, walang kapaguran ang pinahayag ang mabuting balita. Sana ganun din, walang kapaguran. Sa makikinig ng mabuting balita, sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kasi nakakatawa, no? Ang mga parokyano sa iba't ibang simbahan, konting diferensya, mawawala yan. Doon makikita yung ang level ng pananampalataya. Kahit sa ang parokya, hindi nakasundo yung kasamahan, hindi nakasundo yung pari, hindi gusto yung sistema, mawawala yan. Mawawala yan, pustahan tayo. Doon makikita ang level ng maturity yan. Doon makikita ang pananampalataya kung totoo, kung matibay. Ito mga apostol how they were martyred in different ways. Binalatan, sinunog, tinaling patiwarik. Walang kapaguran nag-ikot. Apostles of the church. Tularan, pagpahayag ng balita, laging may sigla sa pagpapahayag ng mabuting balita, anuman ang pinagdaraanan. Magsitayo mo lahat para sa panalangin ng bayan.